Good news mga ka-BBBM. Good news talaga. Meron akong napanood kanina lang na interview mo kay Attorney Dino De Leon tungkol sa kung paano ba, ano ba ang gagawin nila kung hindi na naman na attend siya Cayetano at ang kanyang mga kaalyado sa sa Senado ngayon, ay pwede pala siyang paaresto. Pwede siyang paaresto sa Sergeant at Arms. Kaya ngayon, pag hindi pa papasok ang mga majority sa Senado mamayang alas 3, ipapahuli na siya sa kanilang Sergeant at Arms. Ito ang kanyang paliwanag tungkol sa issue na yan. Topic natin kanina, ito nga ho nangyayari ko bagabay para maituturing natin na deadlock dyan ho sa Senado dahil nga ho sa hindi patuloy na pagpasok ho ng Senate majority. Nakadalawang araw na ho tayo na walang session. Mamaya kaya, magkakasession na kaya o baka wala pa rin? Hingan ho natin ang legal opinion mga kabrigada. Ang isa rin ho sa mga suki nating abogado mga kabrigada. Isa hong public interest lawyer, si Attorney Dino De Leon. Magandang umaga, Attorney. Welcome sa Tira Brigada. Kasama mo pa rin Brigada Abner. Magandang umaga sa iyo. Morning po. Magandang umaga, Brigada Brigada Abner at saka sa lahat ng ating mga tagapakinig. Opo, Attorney Dino, unang-una nga ho ano ho ba yung nakikita ho ninyo? Reaction muna ninyo dito po sa nangyayari ngayon sa Senado kasi ginigit nga ho nila na isa raw ho itong parliamentary tool. Ang sabi naman ng Senate minority, yung tinatawag na SB 11, hindi raw ho pwedeng ganyan kasi sa rules daw ho, kung hindi magkakaroon ng session, dapat ikonsulta muna sa majority leader at maging sa minority leader. Pero nangyayari, parang wala raw hong konsultahan na nangyayari sa ngayon, Attorney. Well, ang sa akin dyan, nakaririmarim at kung meron pang mas malakas na salita dyan sa nakaririmarim, siguro yung nakakapandiri na yung nangyayari dito sa Senado. No? Ang nakakalungkot kasi ang biktima na naman dito, yung taong bayan, because yung mga panukalang batas na kailangan na ipapasa para maipsan ang kahirapan, para magkaroon ng freedom of information, para masagot yung nagtataas na presyo ng mga bilihin at iba pa, no? Lalong-lalo na yung para sa mga magsasaka. Ito yung mga suffer dito sa deadlock na ito, no. Having said that, maling-mali yung majority para sabihin na parliamentary tool ito, no. Kasi ano ba ang posisyon ng minority? Ano ba ang dahilan ng majority? Ano ba ang dahilan kung bakit sila majority? Hindi ba dapat kung majority kontrolado nila yung chambers? Hindi ba dapat kung majority sila yung nagko-control ng agenda at nagpapasa ng batas? Yung minority, naiintindihan ko pa kung mag-walk out sila kasi minority nga sila eh. Alam mo yun, tatakbo naman yung Senado supposedly kahit na wala sila eh, no? Tsaka parliamentary tool yung walk out. Pero yung hindi mag-session, pinagbabawal yan. In fact, pwede nga sila iparesto, no? Doon sa mga oras na ayaw nila mag-appear, no? Tsaka as like ko nga sinasabi, kung majority ka, dapat hawak mo ang Senate floor. So kung meron silang mga hinaing, kung sinasabi nila na pinanghihimasukan sila, kung sinasabi nila na nakokompromiso ang independence ng Senado, the best way to say that and the best avenue is the pulpit of the Senate, the Senate floor. In fact, meron nga silang constitutional meron silang constitutional immunity pagdating sa kahit ano pang sasabihin nila doon sa Senate floor. So bakit hindi nila gamitin yung Senate floor kung meron silang hinaing kung totoo silang majority? Isang bagay lang nasa isip ko kung bakit ayaw na gamitin yung Senate floor kung totoo silang majority. Kasi hindi na sila sigurado na majority sila. Hindi na sigurado si Alan Peter Cayetano na kontrolado niya pa yung Senado, no? Kaya siguro nakakaramdam rin siya, may isa o dalawa o tatlo siguro na bumalik na ayaw niya mag-convene ngayon ng Senado kasi nahihirapan siyang i-determine kung ano talaga yung mga loyalty ng mga kasamahan niya. At at the very 11-11 sila. So, takot kung si Alan Peter Cayetano. Tandaan ninyo na meron na dati si Alan Peter Cayetano na ganitong president na inuna niya ang kanyang selfish interest, ambition, no? At saka yung kapit-tuko siya sa kapangyarihan. Nung siya ay Senate Speaker of the House, nung papalitan na siya ni Velasco, ang ginawa niya, kinonvene niya yung supposed majority niya sa Senate Celebrity Plaza at kinuha pa nila yung House seal.
yung symbol, 'di ba? Yung mace, no, na hindi pwedeng magsesyon na hindi yun ilalagay doon sa harapan. Kung nakikita niyo yung nilalagay ng Sergeant at Arms, 'di ba? Yung nilalagay na parang ano na yung Oo. seal na yun. Oo. Kinuha nila yun ha para hindi makapagsimula ng sesyon itong side nila Velasco. So in other words, pagdating sa panggigipit ng buong institusyon at ng buong interes ng taong bayan, expert dyan si Alan Peter Cayetano para lang maprotektahan ang kanyang sarili, ang kanyang selfish interest at ang kanyang political interest. Okay. No? So hindi ito bago pagdating kay Alan Peter Cayetano. Okay. Attorney Dino, doon sa tanong kung meron bang legal remedy na pwedeng gamitin para maobliga yung mga senador na dumalo dyan sa sesyon? Kasi under the local government code, pwedeng ipa-aresto yung mga miyembro ng sanggunian na hindi dadalo sa sesyon na walang justifiable reason para ma-establish yung quorum, pwedeng ipa-aresto yung mga kagawad, mga councilors, pero hindi naman po sa claw ng local government code yung Senado. Ang tanong ko po, ano pang available na remedyos sa batas para sila po'y maobliga na dumalo dyan sa sesyon? Sa saligang batas natin nakalagay na dapat uma-attend sila, no? At nakalagay doon na pwede i-compel ang attendance ng Senado. Hindi lamang ng majority pati ng minority senators. Pwede nila ipa-aresto yung mga kapwa ng senador para magkaroon ng quorum, no? Para magkaroon ng sesyon. Illegal na hindi magkaroon ng session kasi yung pinakatrabaho ng Senado So it cannot just be based on the whim, caprice of a few people, including the Senate President and including the majority or the not so clear majority. Hindi na natin alam kung majority sila ngayon. 11-11 sila. So i-hostage nila yung buong lawmaking process at ang buong Senado. Hindi pwede yan. So lilinawin ko lang una, pwede silang iparehesto ng kahit na ng minority sa Sergeant at Arms para magkaroon ng quorum. At sa akin palagay, kailangan na itong gawin. Kasi hindi pwedeng hostage ng Senado yung ng ilang tao, ng majority, yung buong Senado at yung hindi nagkakaroon ng session. No? It is unacceptable. Kahihiyan itong ginagawa ni Alan Peter Cayetano. Sayang ang pinabayad doon sa majority legislators kung ayaw nila mag-session. First and foremost na trabaho nila yan. Trabaho ba ng kahit na sinong senador ni Alan Peter Cayetano na majority para protektahan ng isang accused of the most heinous crime, yaan ay plunder at saka yaang crimes against humanity. Hindi nila trabaho yan. Ang trabaho nila magpunta sa Senate floor, kondenahin, makipagbalitaktakan, magdebate, magpasa ng mga measures. Yaan ang trabaho ng senador. Ngayon kung ayaw nilang gawin yung trabaho nila, dapat wag sila mag-senador. Pero yung Sergeant at Arms po, Attorney Dino, di ba sila po nagtitake ng legal order sa Senate President? So how could it be possible na hindi nga dumadalo yung Senate President dyan sa mga sesyon? Saan kukuha ng order, saan tatanggap ng order ang Sergeant at Arms? Tandaan natin na ang Sergeant at Arms cannot abide by unlawful orders. No? Kahit na sino, kahit na AFP Chief of Staff, kahit na sino sa atin, kahit na sinong government officer, kapag hindi sila tinatawag nating tabula rasa na walang judgment, na hindi na magte-take ng unlawful order. So kung unlawful ang order ng Senate President, dapat hindi yan sundin ng Senate Sergeant at Arms kasi uling-uli, siya yung mapuputokan Siya yung makakasuhan, hindi naman yung Senate President. In the same manner na ang loyalty ng Sergeant at Arms ay hindi sa Senate President, bagkus sa Senado. At mas malinaw sa saligang batas. At sinabi sa saligang batas, explicit doon, na pwedeng i-order ng minority, ng handful of senators na iparesto yung mga kapwa nila senador kung sakaling ayaw nilang umattend ng session para magka-quorum. So actually, yung sa local government code, pinattern lamang yan sa saligang batas kasi nire-recognize ng saligang batas na importante na kung kailangan ng session, kung kailangan pag-usapan yung pinaka-importanteng mga polisiya, measures para sa ating bansa, kailangan magkaroon ng session at hindi pwedeng tatabad-tabad yung members of the Senate. So, just to answer briefly again your question, the minority senators can order the Sergeant at Arms pursuant to the Constitution. Ang Sergeant at Arms ay hindi private army ng Senate President, bagkus yaan ay ahensya at instrumentality ng Senado at ng saligang batas. Okay. At So yan, napakinggan nyo yung explanation ni Attorney Dino De Leon tungkol dyan
sa mangyayari sa mga majority kung halimbawa na hindi na naman sila papasok sa araw nito. So, ang mga minority pala ay may karapatan na utusan ng kanilang sergeant at arms upang kaladkarin o piliting pumasok ang mga majority mamayang alas 3 sa Senado. So, tingnan natin. Let's wait kung ano nang mangyayari. Kung hindi sila papasok pa rin sa araw na ito, sasampahan na daw sila ng kaso. Dahil nga hindi nila pinapatupad ang kanilang mga tungkulin bilang isang senador. Yan. So, good news. At least meron tayong parang nakikitang mga magandang resulta sa ating mga pinagdarasal araw-araw, gabi-gabi na sana maging okay ng ating bansa, ang ating Senado magkaroon uli ng dignidad, ang ating Senado hindi pamumugaran ng mga kriminal at ang mga kurakot sa gobyerno. Ayan, di ba? Mga walang silbi. Sana ikaw, Peter Cayetano, at ang mga aliporis mong mga hudas dyan, yung mga talagang wala ng konsensya, umalis na lang kayo kung ayaw nyo magtrabaho. Di ba? O, yun lang. Peace!